Maraming nagulat sa post na 'to. Maaapektuhan yung buong fandom doon and we don't want that to happen, 'di ba? Stop natin yung pagbibigay ng mga hindi magandang komento sa kanya. Hindi tayo pinalaki ng lima na magbato ng mga hindi magagandang salita sa isang tao or even yung mga spaces na dapat feeling nila safe sila nagiging hindi na safe para sa kanila, 'di ba? It can actually hurt the entire fandom. At the heart of a being fan, andun dapat yung respect, no? Dapat hindi yun mawawala sa atin, no? Yo, what up guys? Welcome back sa akin channel. So, magandang gabi sa lahat. So, for tonight, meron tayong panibagong video regarding this recent post na kumakalat. Maraming nagulat sa post na to dahil sa kanyang action. But first of all, disclaimer lang din, this person already posted her public apology. So, let's stop bashing her or throw any bad comments or kahit anong mga negative comments sa kanya, no? And she admitted that it was a mistake, no? Siguro dala lang talaga ng emosyon, nandun ka na, di ba? So, stop na natin yung pang-babash sa kanya. At the end of the day, she's still an 18 and as an 18, hindi tayo pinalaki ng lima. Hindi tayo pinalaki ng lima na magbato ng mga hindi magagandang salita sa isang tao at lalong-lalo na sa kapwa natin 18, di ba? So, tigil na po natin yon. Hate the act, but don't hate the person. Bibigyan ko ng mga award yan. Lupit eh. Meron akong tatlong bagay dito na reason kung bakit hindi natin siya dapat gawin. Unang-una dito is it's a violation dun sa personal boundaries ng isang tao. Actually, yung personal space mo, yung sakop ng nare-reach ng kamay mo is personal boundaries yan, no? At you can test it, no? Kapag ka may mukha na dumidikit sa'yo, di ba parang naiilang ka, ikaw din mismo. Dahil yun yung personal space mo eh, di ba? Meron tayong personal space dyan. So, kapag merong mga dumidikit sa atin or malapit sa ating personal space, nakakailang yun, di ba? And stolen kiss is unwanted physical contact, especially kung walang permission, di ba? And no matter how much we admire someone or the artist, no, or the person, wala pa rin tayong karapatan to touch or to kiss, no, without any consent. So, isa yun sa mga dapat nating iwasan, no? Instead, show your love through respectful gestures, 'di ba? So like waving, kawayan natin sila, 'di ba? Kapag tumingin, edi mapalad ka at nakapag-eye contact ka sa kanya. At ngitian natin sila, no? Bigyan natin sila ng mga personal letters na gawa natin mismo and gift, no? Kung pwede at kung kaya natin magbigay ng gift sa kanila, no? So ganun yung mga action na pwede natin gawin to show that we admire them and without crossing personal lines, 'di ba? So, yun yung mga pwede natin gawin. Pangalawa, bakit dapat hindi natin siya ginagawa or gagawin? It can deeply affect the artist, no, or the person. And remember, mga tao yan, guys, no? Tao pa rin yan. No matter how strong yung personality nila na nakikita natin, they're still a human being, no? And stolen kiss can make them uncomfortable, 'di ba? Minsan nahatak sila, 'di ba? Yung mga gift binabato sa kanila, natatakot sila. And I remember this moment nung pumunta kami sa TVK, The Voice Kids, nung coach pa si Pablo and Stel doon. So may break, tapos medyo lumapit si Pablo doon sa balcony namin, tinatawag namin siya. And yung tingin niya sa amin is parang nakaganon, gumaganon siya. Parang natatakot. So I'm not sure kung may trauma siya dahil yung may mga incident na pwede siyang batuhin ng gift, di ba? So, on the fan side, they just wanted to give those gift to Pablo, di ba? Or to the artist, no? But on the artist side, they are scared, baka matamaan sila, masugat sila, baka may mga matutulis na bagay dun sa gift na ibibigay sa kanila and masugatan yung face nila or any part of their body, di ba? So, parang nagkakaroon ng trauma tuloy. So, kailangan natin maging maingat sa mga ganung bagay, no? And they can also feel disrespected, no, and unsafe sa mga ganong scenario. Or even yung mga spaces na dapat feeling nila safe sila, nagiging hindi na safe para sa kanila, di ba? So, kailangan natin yung iwasan, no? Instead, we can actually create a safe atmosphere, no, sa mga idols natin by respecting their personal space. And
parang pagbibigay ng gift, pag-cheer sa kanila, 'di ba? Kapag ka-interact ka nila, bigyan mo sila ng mga cheerful words, 'di ba? Encouraging words, 'di ba? So ganun. Nang sa ganun ay malaman din nila na safe sila. And pangatlo, it can actually hurt the entire fandom. If an artist is feel unsafe, baka limitahan nila yung mga pa-meet and greet nila. May mga event na nagpapapicture sila sa mga fans nila. So, baka limitahan yung mga ganun, pati yung mga meet and greet, di ba? So, maapektuhan yung buong fandom doon. And we don't want that to happen, di ba? So, one person's disrespect can actually take away those precious opportunities, no, para sa ating mga 18. So, kailangan natin i-set yung boundaries natin, no, between the fans and the artist or performer or yung mga idols natin. So, nang sa ganun, maging harmonious, no, yung relationship ng fandom and the artist. So, instead na ganun, kailangan natin maging responsible, kailangan natin i-follow yung mga event guidelines and remind others na rin to respect those boundaries, no. Nang sa ganun ay mapanatili nating positive yung environment, yung atmosphere, no, and hindi mawala yung trust ng mga artist sa fandom, no, sa mga fans nila, no, at hindi maging katakutan or mag-cause ng trauma para sa kanila kapag malapit sila sa kanilang mga fans, no. At ito pa, no, tandaan nyo to, guys, at the heart of a being fan, andun dapat yung respect, no. Dapat hindi yun mawawala sa atin, no. Wow! Kala mo talaga. Not just for the artist, for fellow fans na rin, so mga kapwa natin 18, para ma-enjoy na rin natin yung genuine connection sa community natin, 'di ba? So let's be kind to the other fans, no? Kahit si ate ay naging ganun yung action niya, no? Wag natin siyang siraan, no? We can hate the act, no? But not the person. So stop natin yung pagbibigay ng mga hindi magandang komento sa kanya. Instead, maging lesson yun para sa atin on how can we be a better fan, no, as 18. Remember, nire-represent din natin yung 5. Okay? So, yun lang. Quick ano lang to, na may natutunan pa rin tayo kahit sa mga ganitong incident, di ba? So, thank you so much. Kung umabot ka man sa point na to, maraming salamat sa panonood. At kung di ka pa nakasubscribe, pa-hit naman ng subscribe button and notification bell para sa mga future videos natin at palagi kang updated dito, no? So, Fat Zone, malapit na. So, abangan natin yan. Meron din silang bago, first take sa Lunes or bukas. So, abangan din natin yan. So, yun lang. Maraming salamat. Again, I'm Nick Gal. Thank you so much. God bless.